binahang lugar dahil sa mga pag-uulan. Kaya naman ang tanong lang ilan dyan, may bagyo na ba ngayon sa loob ng teritoryo ng Pilipinas o yung tinatawag na Philippine Area of Responsibility? Alamin natin mula sa ating resident meteorologist, ang ating ekspertong totoo. Walang iba kundi si Ginoong Nathaniel Cruz. Mang Tani. Mike, dalawa pa rin ang low pressure area na ating binabantayan sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Ang unang LPA nandito sa may silangan ng Luzon, samantalang yung pangalawa naman ay malapit dito sa Visayas. Huling namataan ng pag-asa ang unang LPA sa layong 370 kilometers east-northeast ng Apari, Cagayan. Ang maganda, Mike, ay mababa ang posibilidad na itong LPA ay maging isang bagyo. Habang naging active low pressure area naman, yung LPA dito sa may Visayas at namataan ito sa layong 540 kilometers east-northeast naman ng Borongan, Eastern Samar. At mas may tsansa itong maging bagyo sa mga susunod na araw, Mike. Sa katunayan, itinuturing na ito bilang tropical depression ng Japan Meteorological Agency o JMA, Mike. Mang Tani, sinasabi nyo, lumakas na nga yung active low pressure area na yan. Yung isa, yun doon sa baba, sa may Eastern Samar. Paano yan? Bakit lumakas yan? Magdadala ba yan ng karagdagang pag-uulan, Mang Tani? Mike, kung titingnan natin itong wind forecast natin, ito yung isa sa basihan natin kung bakit sinasabi natin magiging isang bagyo yung LPA. Meron na tayong nakikitang sirkulasyon. Ito yung nasa may Eastern Samar. At makikita mo yung kulay ay nagiging pula. Ibig sabihin yan, lumalakas yung hangin dyan, Mike, doon sa sirkulasyon na yon. At isa yon sa mga dahilan kung bakit inaasahan natin na ito ay magiging isang ganap na bagyo sa mga susunod na oras o kaya ay araw. At maliban sa paglakas ng hangin dito sa may LPA, Mike, tingnan din natin na lumalakas yung hangin dito sa may kanlurang bahagi ng Luzon hanggang dyan sa Visayas. Ito yung malakas na hanging habagat. At dahil malakas yung hanging habagat, asahan din natin yung epekto nito sa mga alon, lalong-lalo na sa karagatan ng dito sa may western seaboard ng Luzon hanggang dito sa eastern seaboard naman ng Visayas at Mindanao na kung saan na umaabot na ng mahigit 1 metro ang alon dyan, Mike. Magkano yung maraming mga lugar na binaha dahil sa pag-uulan itong mga nakaraang araw? Uulanin pa rin ba yung mga lugar na yan ngayong weekend na ito, Mang Tani? Mike, para naman doon sa mga binaha, katulad dyan sa Bataan, dyan sa Pangasinan at Tarlac, makikita natin ito yung ating rainfall forecast. Kapag kulay green, may mahinang pag-ulan at kapag may kulay dilaw at pula, malakas na pag-ulan. So ito yung ating rainfall hanggang bukas yan, Mike. So makikita mo doon sa mga lugar na binaha, meron pa rin tayong nakikitang kulay green hanggang dito sa Mindanao. So ibig sabihin, may mga pag-ulan pa rin yan. Pero ang mahalaga, Mike, yung dito sa may Visayas, dahil nga inaasahan natin na lalakas itong active LPA, nakikita natin yung mga kulay pula rito at kulay dilaw, mas malalakas na ulan po yan. Kaya binibigyan din natin ng babala itong mga nandito sa Visayas sa posibleng pagkakaroon ng flash floods at landslides, Mike. Okay, ang Mang Tani, lumipat naman tayo sa ibang bansa kasi mamayang alas 4 ng madaling araw, oras at petsa rito sa atin sa Pilipinas, mag-uumpisa na yung London Olympics. Ano ba ang magiging panahon doon sa London? Pagbukas ng Olympics 2012, Mang Tani. Yes, Mike. Dito sa London Olympics na magbubukas nga bukas, dito sa atin kasi, Mike, bukas ng umaga yan. Pero sa London ay araw pa lamang ng Biyernes. Kaya araw ng Biyernes, Mike, sa London, inaasahan natin may mga maulap na papawirin at mayroong mga konting pag-ulan. At yan ay magtutuloy-tuloy hanggang bukas, Mike. So tingnan natin yung temperatura. Mayroong mas mababang temperatura, 26 degrees, mas malamig yan kaysa dito sa atin, ano, Mike? Samantalang sa araw ng Sabado, magiging mas malamig yan, 22 degrees. At mas maganda po yan doon sa mga atleta. So yung pong nakikita nating Friday, yan po ay sa araw ng Friday, pero po Sabado ng madaling araw dito yan, Mike, yung opening ng Olympics. Ano man ang panahon, magplano, magsiguro. Makibalita sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz para sa I Am Ready, serbisyong totoo ng GMA News. Marami pong salamat, Mang Tani.